So, let's talk about sinyales na hindi na siya magbabago sa kanyang panluloko. So, napaka-importante ng mental health kasing importante yan ng ating physical health. Maraming mga sakit ang pwedeng mangyari o magkameron kayo kapag pangit ang mental health ninyo. So, ito, mga sinyalis na ito magbibigay sa inyo ng hudyat o ng basihan para wakasan nyo na ang pakikipagrelasyon ninyo sa inyong asawa o sa inyong karelasyon. Ka-live-in man yan, girlfriend man yan, boyfriend man yan. I-prioritize ninyo ang inyong mental health, ang inyong peace of mind. Para nang sa ganon, hindi kayo mapahamak. Ngayon, pagka ating nabanggit ito, inyong pag-aralan kung ito ay nangyayari sa inyong partner. At kung ito ay nangyayari, nakikita ninyo itong mga signs na ito, magdesisyon kayo para ito sa inyong sarili. So, para maalagaan yung sarili nyo, self-care, umagwat na kayo. Kasi kung ang nagiging dahilan ng pagpangit ng inyong kaisipan ay ang inyong karelasyon, wakasan nyo na ito. Okay, so banggitin na natin kung ano itong mga sinyales na ito na hindi na magbabago ang inyong asawa o ang inyong karelasyon. Una, gumagawa ng walang katapusang excuses at nangangatwiran sa kanilang mga ugali o inuugali sa araw-araw. Kapag ganito, na maraming mga sinasabi, maraming mga kung ano-anong dahilan kung bakit nila yung ginagawa ng paulit-ulit, defensive sila, hindi na yan magbabago. Niloloko kayo niyan, dinidisrespect na kayo niyan. Okay, another one. Lumalaban o highly reactive sa iyong mga puna. Kapag yan ay iyong pinupuna o iyong pinagsasabihan, meron kang feedback na tinatawag, para ba siyang bulkang sumasabog? Mainit agad ang ulo niya. Siya na nga itong may kasalanan, siya pa itong may ganang sumigaw. Siya pa itong may ganang magalit na parang binabaliktad niya ang pangyayari na tila ba'y ikaw ang may kasalanan. Kapag ganyan, hindi na magbabago yan. Walang sincerity. Walang sinseridad tayong nakikita kapag ganyan ang ginagawa ng inyong asawa o ng partner nyo. Another one. Paulit-ulit nang ginagawa ang cheating o panluloko. This is the highlight of it all. Okay? Sasabihin, hihiwalayan na yung kanyang kabit. Hihiwalayan na niya ang kanyang karelasyon. Pero makikita mo sa cellphone, makikita mo sa mobile phone niya, kausap pa rin. Makikita mo sa log niya, sa kanyang chat. So, kapag ganito, hindi na ito magbabago. At ako'y hindi nagbibigay ng advice na ituloy ito. Dahil pag sinabi ko sa aking mga followers na ituloy ninyo ito, bibigyan ko kayo ng dapat ninyong gawin para makarecover kayo, maayos ninyo yung relationship nyo, para kung sinabi na pukpukin mo lagi ang ulo mo. Kahit na napapahama ka na, hindi naman ako ganun. Kaya ito, kapag nakita ninyo itong paulit-ulit ng ginagawa ito, na parang ginagawa na niyan laruan, nilalaro na niya kayo, nagiging na niya itong bad habits, na wala na siyang pakialam sa nararamdaman ninyo, kahit mag-suffer kayo, hindi man kayo makatulog o makakain, wala siyang pakialam. Ang tawag dyan, lack of empathy. Hindi na siya nakikiramay sa nararamdaman mo. Kapag ganun, wala nang pagmamahal sa iyo ang iyong partner or iyong asawa. Okay? Okay. Another one. Hindi nila inaako o responsibilidad. Ito yung point na sila yung may kasalanan pero ikaw yung responsable kung bakit nangyari yun.
Sasabihin ni LDR, sasabihin ni, ikaw kasi ako'y pinabayaan mo. Ikaw ay nag-abroad. Pinabayaan mo ang asawa mo. Kaya ito ang resulta. Naging marupok ako. Kaya ako paulit-ulit na gumagawa nito. Itong aking pambababae o panlalalaki. So, nangyayari dito, ginajustify niya yon at ito ay inyong ipinupukol niya sa inyo. Hindi siya nagiging responsible sa mga nangyayari. Kapag ganito, wala talagang sinyalis na ito'y hindi sinyalis na magbabago ang isang tao. Why? Kasi ang pagbabago ay ini-initiate yan ng mismong taong gustong magbago. Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa iyong sarili kung hindi sarili mo. Kahit utusan ka ng tao o pakiusapan ka, kung ikaw mismo sa sarili mo ay walang intensyon na magbago, walang mangyayari. Kaya hindi na magbabago yung gayaan. Kailangan kasi magkameron ka ng tinatawag na intention, and also you must have proactive na tinatawag. Kailangan maging proactive ka. Ikaw mismo yung gagawa, no? Ikaw ang gagawa ng hakbang. So pagka walang ganito, ang responsibilidad na magbago, hihingi ng tawad sa iyo. Tapos makikita mo iba naman yung ginagawa. Hindi naman siya nagiging responsable sa kanyang mga ginagawa, mga action. Hindi man lang niya ayusin yung mga gusot na ginawa niya. Yung mga anak niya hindi niya kinakausap tungkol sa issue. Yung mga mother-in-law, father-in-law mo hindi niya kinakausap tungkol sa issue, hindi nahingi ng tawad. No? So yun ang nangyayari, etc., etc., etc. Maraming mga ginagawa siya na opposite sa kanyang sinasabi. Hindi na magbabago yan. Alam ko marami nakaka-relate sa inyo dito. Dahil sa dami ko nang nakakausap sa inyo araw-araw, na pare-parehas ang mga itinatanong, kung ang ipinakikita ng inyong asawa na nagloko ay ganito, malamang hindi na magbabago yan. And I'm not advising to continue the relationship. Okay, end it now. End it now, please. Okay. Another one. Hindi nila nararamdaman ang nararamdaman mo. Ito, nabanggit ko na to kanina, no? Yung tinatawag na lack of empathy. Wala na kayong emotional connection. Yung emotional ninyo na connection, wala na. Hindi na niya nararamdaman na nararamdaman mo. Wala na siyang pakialam kung sumaya ka o lumungkot. Hindi na magbabago yan pagka ganyan. No? Hindi nila nauunawaan yung mga pinagdaraanan mo. Wala silang pake, in short. Kapag ka naramdaman mong walang pake ang asawa mo, end it now. Kasi paulit-ulit na yan eh. Halimbawa, ilang taon na niyang ginagawa yan. Anong ikakatwiran mo? Ikakatwiran mo yung mga anak nyo? O ikakatwiran mo wala kang trabaho? Eh bakit nung una pa lang hindi ka na nag-isip na maghanap ng trabaho o kaya ay humanap ng kabuhayan ninyo, kabuhayan mo? Para na sa ganun, meron kang kakayanan na humiwalay. Marami akong mga followers dito na reklamo pero ilang taon na naman pala silang binigyan ng pagkakataon o nagkameron ng pagkakataon, hindi pa nila ginawa na maghanap ng trabaho. Kasi kapag ang asawa mo ay provider at cheater, yari ka doon. Maraming makakarelate sa inyo. Maraming hindi makahiwalay kasi wala silang kakayanang mabuhay ng sa kanila lamang. No, tinatakot sila ng asawa nila. Okay, sige, umalis ka. Wala kang panggastos. Paano bubuhayin yung mga bata? Sasama mo, wala ka namang pera. No. So, anong nangyayari? Naaabuso kayo. So, kapag ganito, walang paki sa inyo, no, gumawa kayo ng paraan kung paano kayo kakalas. Okay. So, ito yung mga sinyales na pagka inyong nakita sa inyong asawa o sa inyong partner, ay huwag na kayong. At matagal na nangyayari. I'm talking about long term. No, I'm not talking about short term. Kasi ako, pagka short term, mahaba ang pasensya ko sa mga followers. Sinasabi ko na, ito yung gagawin nyo. Ito yung suggestion ko. No? You need to, kailangan nyo na recovery. No, you need to save your relationship. But, kung paulit-ulit na ito, sinagip mo na yung asawa mo, you understood
ang kanyang pinagdadaanan. Kung may crisis siyang pinagdadaanan, sige. Kung may stressful yung trabaho niya, sige, maaaring nadala lang siya ng mga kung ano-anong pangyayari like midlife crisis, etc. etc. But if you did your best at wala pa rin nangyari, it's time for you to move forward. It's time for you to move on. Let him go. Let her go. Okay? Okay tayo dyan?